A blessed evening to everyone po. So we're done na po sa Bible reading po natin and Exodus chapter 1 to 5 po yung binasa natin for today. And our takeaway po or my takeaway, my highlight po ay dun sa chapter 5 verse 9. Dun po sinabi ng Faraon na sabi niya, kasi po dito, ang nangyari po ay pinadala po ni Lord si Moises para po sila'y mapalaya na, no, dun sa kanilang pagiging alipin dito po sa Ehipsyo o sa Ehipto. No? And then, dito po nakita ko yung naintindihan ko po last time na if we are under God's kingdom, the the kingdom of God is not all about slavery. No? Tandaan po natin, hindi po tayo aalipinin ng Diyos. Bagamat our response is we are servant, no? But hindi po ganoon eh. Yung kingdom ni Lord is about freedom, about reigning and not competing, no, not uh, we're not bossy, we're not the boss, we're not God, no? Kasi po dito pinapakita ni Faraon, hindi ko kilala ang sinasabi niyong Yahweh. So, hindi niya po kilala kasi wala siyang Diyos. Akala niya siya yung Diyos. So, remember, the kingdom na galing kay Lord ay hindi po magbibigay sa atin um, ng power na parang maging hari o maging Diyos, no? Lalo na po sa ibang tao. So, dito po, alam na alam mo, no? Alam na alam mo na hindi talaga siya naka-under dun sa kingdom ni Lord. Kasi sabi niya, dito po sa verse 9, chapter 5 verse 9, lalo niyong damihan ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakinig ng kung ano-anong kasinungalingan. So, remember, opposite, how Jesus, amen, um, paano siya nabuhay? Amen, He served. He gave His life. Amen. He teach. He inspire. Amen? Hindi po siya nang alipin. He never control. Amen? Remember that. So we will never control. We will pray with grace and mercy. We will teach. We will inspire. And of course, we will teach intentionally that the Lord is the Lord over our lives. Amen po ba? Our final authority is the Word of God. And our mandate, no, is the Word of God. Amen? So, God bless po everyone. Again, I hope po na bless po tayo for tonight. God bless.